Brother lang, gawa ko na ang ipinapatanong mo. Sa Jinghai Hotel Room 2008 na siyang pagmamayari ng CEO ng Radiant Entertainment na si Meng Cheng Cheng. Pero sigurado ka na ba talaga sa balak mo na lalapitan ang kama niya? Siya ay isang kilalang tao sa industriya na kinatatakutan ng lahat. Hindi ko akalain na ang dating matapang at supladang si Second Young Miss Meng ay magiging ganito kapursigido. Mukhang epektibo nga ang gamot na ito. Naging suplada lang ako sa'yo. Dahil sa nakakasuka mong pagmumuka. Mabuti ang naging turing ko sa'yo. Dahil sa isang katulad mong anak ng mayaman? Kung hindi dahil sa tulong ko, makakapasok ka ba sa showbiz? Ngayon, anong balak mo? Lalasunin mo pa ako para makuha ako? Boss, pasensya na po. Patawarin niyo po ako. Patawad? Sino ang nag-utos sa'yo na lagyan ng gamot ang inumin ko? Siya po. Siya po. Ang sarili niyo pong kapatid. Si Third Young Miss Meng. Si Meng Kian Kian po. Lumayas ka. Bakit? Takot ka ba? Kung mahina ang loob mo? Huwag kang susubok ng madaling paraan sa showbiz. Ang landas na ito ay hindi para sa'yo. Hello. Ito ba ang Jinghai Entertainment? Mayroon akong mahalagang balita tungkol kay Jinghai Meng family at sigurado akong magugustuhan niyo ito. Nagdesisyon siya ng mag-isa. Kaya ito ang parusa sa tangkang paglapit sa akin. Bibigyan kita ng pagkakataon na itama ang mga pagkakamali mo. Anong gagawin mo? Tayo ay magpakasal na. Mayroong $1,000,000 sa card na ito. Ang tungkol sa bagay na ito, ayokong malaman ng kahit na sinong iba. Huwag kang matakot. Nasa iyo ang bahaghari. Darating din ang swerte mo. Sa wakas ay nahanap na rin kita. Ito ang ulat ng Jinghai Entertainment. Ngayong tanghali, nina pamilyang Meng pangalawang binibini Meng Cheng Cheng, mga malalaswang larawan kasama ang isang misteryosong lalaki, ang kumakalat ngayon sa internet. Ayon sa ulat, kamakailan lang ay ang chairman ng Meng Group na si Matandang Ginoong Meng ay isinapubliko ang kanyang testamento na ibibigay ang lahat ng ari-arian sa kanyang pangalan kina Meng Yufan, Meng Cheng Cheng at Meng Kiang Kian. Sa isa sa tatlong tagapagmana, maaaring dahil kay Meng Cheng Cheng at sa nangyaring negatibong iskandalo, ay mawalan siya ng karapatang magmana. Pasensya na po boss, ito ay dahil sa aking pagkukulang. Wala kang kasalanan, may sadyang ayaw akong papasukin sa board of directors. Kahit gaano ka pa katalas mag-obserba ay wala rin itong silbi. Kumusta na ang mga bagay na pinapahanda ko sa'yo? Nandito na po ang lahat. Walang hiyang bata ka. Ito ay masyadong kahiya-hiya. Ipinahiya niya talaga ako ng husto. Nasaan ang masamang batang iyon? Pa, kumalma po kayo. Sanay na si Cheng Cheng sa pagiging malaya. Siguradong hindi niya ito sinasadya. Kuya, wag mo na siyang pagsabihan ng maganda para kay Meng Cheng Cheng. Sino ba sa buong Jinghai City ang hindi nakakaalam na bulok na ang reputasyon niya sa bilog nating ito? Inaasahan ko na talagang mangyayari itong iskandalong ito sa kanya. Hindi na ako nagulat. Kiang-Kian, tumigil ka na sa pagsasalita. Bakit? Mali ba ang sinabi ko? Bilang bahagi ng pamilyang Meng si Meng Cheng Cheng, ang bawat kilos niya ay nagpapakita hindi lamang ng kanyang sarili, kundi ng Meng Group din. Sa pagiging irresponsable niya, ay hindi siya nararapat sa board of directors at lalong hindi siya nararapat maging tagapagmana ng pamilyang Meng.
Hindi ako nararapat? Sa tingin mo ba ay nararapat ka, Meng Qianqian? Hindi ako karapat-dapat? Pero ikaw ba, Meng Qianqian, ay karapat-dapat? Meng Cheng, anong ginagawa mo rito? Ako ang tagapagmana ng pamilyang Meng. Kailangan ko pa bang magpaalam sa'yo para pumasok sa Meng Group? Tagapagmana? Meng Cheng, ang kapal talaga ng mukha mo. Matapos mong gawa ng malaking iskandalo ang pamilyang Meng, ipinamumukha mo pa rin ang titulong tagapagmana ng pamilyang Meng. Wala ka talagang kahihiyan. Ako, walang kahihiyan? Mas mabuti na to kaysa sa pagiging masama at tuso mo. Ang lakas ng loob mong pagsabihan ako. Gusto mo akong saktan? Ate mo pa rin naman ako kahit papaano. Sa harapan ng ibang tao mo balak saktan ng ate mo. Tama ba yan? Sino ang ate mo? Ang isang masamang babaeng tulad mo ay hindi ko kapatid. Hindi ba't ikaw naman ang may kasalanan kung bakit nasira ang pangalan ko? Meng Cheng, anong mga pinagsasabi mo? Hello? Ito ba ang Jinghai Entertainment? Mayroon akong malaking balita tungkol sa pamilyang Meng ng Jinghai. Sigurado akong magiging interesado kayo rito. Ako. Anong ako? Bakit hindi ka na makapagsalita ngayon? Hindi ba't napakagaling mong magsalita kanina? Sige, magsalita ka. Meng Cheng, hindi ka pa matapos. Ano pa bang gusto mong sabihin ni Qianqian? Walang saksi, walang ebidensya, at gagamit ka lang ng recording para sabihing pinahamak ka ni Qianqian. Nakakatawa ka, di ba? Ikaw, Tama na. pa, Tumahimik ka. Hindi ka pa ba kontento sa kahihiyang dinala mo sa pamilyang Meng? Hindi lalandap ang langaw sa itlog kung walang lamat. Kung hindi ka palagi ang nakikipag-ugnayan sa kung sino-sino doon, mangyayari ba ang lahat ng ito? Tama, kung walang dumi, walang langaw. Sinong disenteng babae ang araw-araw na nakikipagsalamuha sa kung sinong lalaki na walang maayos na pinagmulan? Oo nga. Hindi na talaga tama ang inaasal ni Meng Cheng. Kung papayagan siyang pumasok sa board, hindi ba't pagtatawanan lang ang Meng Group ng iba? Sinong nagsabi na isa akong lalaking walang pinagmulan? ipakikilala ko po sa inyong lahat. Siya ang magiging asawa ko, si Meng Cheng. Hindi siya kung sinong lalaki lang. Ang pangalan niya ay Chin Lang. Ngayon, tanungin ko kayo, may problema ba kung kasama ko? Ang magiging asawa ko? Walang hiya ka. Ang kasal mo ay para sa pamilyang Meng at naglakas loob kang magpakasal ng palihim nang wala akong alam? May respeto ka pa ba sa akin bilang ama mo, pati na rin sa pamilyang Meng? Cheng, ang kasal sa pamilyang Meng ay hindi isang laro. Hindi tayo dapat padalos-dalos dahil sigurado si Kuya na hahanapan ka ng pinakadisenteng pamilyang mapapakasalan. Kuya, nagtayo siya ng kumpanya para sa entertainment, para lang makasama ang mga kung sino-sinong lalaki sa labas. At pagtatanggol mo pa siya. Pa, wala akong malaking ambisyon? At wala rin akong balak na pamahalaan ng pamilyang Meng? Kung sisisihin niyo po ako, wala na po akong masasabi pa. Wala kang silbi. Kinlang, ang lakas ng loob mo? Para makipagsabuatan kay Meng Qianqian at traido rin ako. Binibining Meng. Maayos ang naging usapan natin kagabi. Iiwan niyo ba ako sa ere matapos niyo akong pakinabangan? Kasal? Huwag kang kabahan, isa lang itong transaksyon. Sa pagtitipon ng mga may-ari bukas, magpanggap ka bilang fiancé ko at pumalit ka sa kanya bilang lalaki sa kumakalat na litrato. Ano pong ibig ninyong sabihin? May $1,000,000 sa loob ng card na ito. Tungkol sa bagay na ito, ayaw kong may makaalam pang ibang tao. Kung hindi mo ito sinadyang iplano, bakit nagkataon na lumitaw ka nung nilalasing ako sa gamot? At kagabi ay nakuhaan pa ako ng litrato ng palihim? Binigyan kita ng $1,000,000 para hayaan kang maging kampante? Ngunit dapat mong malaman na kailangan mong mabuhay para magamit ang perang iyan. Kung talagang gusto kitang saktan, edi sana kinuha ko na lang ang pera. Ibubunyag ko na sana ang totoo sa pulong. Bakit pa ako makikipagsabuatan sa pag-arte sa iyo? Binibining Meng. Masyadong mataas yata ang hinala niyo. Kung naniwala ako sa kahit kanino, ay 10,000 beses na sana akong nawala. Bakit ka ba talaga lumapit sa akin? Magsabi ka ng totoo. Sa totoo lang, binibining Meng, kung talagang wala kang ambisyon sa buhay, at hindi mo kailangan ng Meng Group, napakaraming lalaking gustong pumasok sa kwarto mo, bakit wala ka kahit isa na tinanggap? Walang hiya ka. Ang kasal mo ay para sa pamilyang Meng. Ang kuya ay siguradong maghahanap para sa iyo ng pinakamarangal na pamilya ng asawa.
Magaling. Napakatalino mo. Ikaw. Hinto? Nag-imbestiga ako? Ang gusto mo? Ay hindi lang ang pagiging fiancé ko. Oo. Gusto ko ang lahat sa iyo. Lumabas ka? Nalaman ko na ang lahat ng totoo. Ang agency mo, na Zhongsheng Entertainment, ay baon na sa utang. Sa susunod na buwan, kukunin nila ang lahat ng artista para mag-perform sa bansang Xia Underground Dance Hall. Nakatali ka sa kontrata? At kahit na mapanganib doon, sa galing mong iyan, siguradong makakaalis ka ng maayos. Hindi lang simpleng kaligtasan o pagtakas ang gusto ko. Kundi pera, karangalan, at katayuan. Gaya ng lahat ng mayroon ako. Ano ang kailangan kong gawin? Hubarin mo ang damit mo. Ano ang kailangan kong gawin? Hubarin mo ang damit mo. Dagdagan pa natin ang iyong mga muscle. Ang mga balikat mo. Dapat ka magkaroon ng training sa lakas ng 1 oras araw-araw. Wala akong interes sa iyo. Trabaho lang ang pinupunta ko rito. Maging fiancé kita sa loob ng 1 taon at makipagtulungan ka sa akin na umarte sa harap ng pamilya ko. Kapalit nito, gagamitin ko ang 1 taon para hubugin ka upang maging isa kang sikat na bituin sa showbiz. Binili mo ang Zhongxing Entertainment? Magsisimula iyon matapos ang 1 taon. Basta makipagtulungan ka? Pagkatapos ng 1 taon, makukuha mo lahat ng gusto mo. Sige, payag ako. Wala siyang pangarap, duwag lang talaga siya at gustong magtago. Ano ba ang tingin niya sa Meng Group ko? Isa lang siyang masamang babae sa Meng Cheng Cheng. Hindi siya mangangahas na lumaban sa atin. Ang Quick Entertainment ng Meng Cheng Cheng, ang may pinakamataas na kalidad sa buong grupo. Sabi niya wala siyang balak sa Meng Group. Pero panlilin lang iyon. Tiyak na may iba pa siyang plano. Kung ganoon, patitigilin ko siya sa mga balak niya. Hello? Ikaw pala iyan, Kuya Hong. Sa simula pa lang, damit na ang tinitingnan bago ang tao? Panlabas na anyo muna ang tinitingnan bago ang kaluluwa. Hindi masama, maayos na ang pagkakagawa. Dapat kang bigyan ng papuri. Ganyan ang pagkuha ng litrato. Ganito kumuha ng litrato? Isang baguhan. Tapos agad nang nakuha ang pangunahing papel. President Meng, hindi ba masyado mo namang pinapabura ng taong iyon? Paano ko itutuloy ang proyektong ito? Yung iilang mga pelikulang hindi pa kumikita, pwedeng ngayon mismo mabayaran iyon? O habang buhay nang hindi mababayaran? Pumili ka. Kung hindi ka kakanta, ibang tao ang gagawa niyan. Napakasaya ko ngayong araw. Oo, masaya ka nga po. Huwag kang magsasalita. Hindi po ako magsasalita. Bumalik na tayo. Papa, Dahil ang gusto mo lang naman ay asikasuhin ang asawa at mga anak, ibibigay ko na ang Radiant Company sa pamamahala ng kapatid mo. Magpakabait ka at ituloy mo na lang ang buhay mo nang wala man lang kahit anong ambisyon. halo Papa?
Binibining Meng, may nagbayad para parusahan ka ng matindi. Ginagawa lang namin ito kapalit ng pera para matapos na ang gulo. Dinala si Binibini sa bodega ng Nancheng at may gustong tapusin siya. Teritoryo ito ni Kuya Zhao? Tao ka ba ni Kuya Zhao? Huwag ka nang madaldal. Kinuha mo ako? Ngunit sigurado akong hindi ito utos ni Kuya Zhao. Marami akong alam tungkol kay Kuya Zhao. Kapag may nangyaring masama sa akin dito at nagalit siya, makakatakas ka ba? Tapusin na muna kita at itatapon ko ang katawan mo sa ilog para ipakain sa mga isda. Meng Cheng-Cheng, May nakatanim sa ugat ko na automatikong alarm at tracker. Ito pa lang ang unang layunin. Sa oras na huminto ang tibok ng puso ko, kung saan man ako mawala, ang programang ito ay maglalabas ng impormasyon tungkol sa lugar na iyon. Kalokohan? E di tapusin mo na ako. Ang pakikipagkaibigan ko ay nagsisimula sa hindi pagkakaunawaan. Matapang ka at matalino, gusto kitang maging kaibigan. Sa susunod, sa tulong ni Kuya Zhao, ay hindi ka mawawala ng gantimpala. Huwag kayong maniwala sa masamang babaeng iyan. Wala na siyang takas kaya nagmamatigas pa siya. Third young Miss Meng, hindi ka pa ba masaya na mayroon kang ganyang pangalawang ate? Huwag ka masyadong mapilit. Wala akong pakialam sa masamang babaeng iyan. Kuya Hong, kinuha mo ang 5 milyong dolyar sa akin, pero wala ka namang ginagawa. Ayaw mo na ba talagang matahimik? Kuya Hong, hanggang 1 milyong dolyar lang ang limitasyon niya, kaya para makuha ang 5 milyong dolyar, kailangan niya pa akong papirmahin ng papeles. Gusto niya talagang gamitin ang pera ko para mapahamak ako. ayos ka lang ba? Binibining Meng, isang pagkakamali lang po ito. Bitawan mo ako. Huwag kang maingay. Ikaw mismo ang kumausap kay Papa? Sabihin mo sa kaniya na hindi mo gusto ang industriya ng showbiz? At kusa mong isusuko ang pamamahala sa Konkan? Meng Cheng-Cheng, sobra ka na. Ako pa ang sobra? Inutusan ko lang silang magpanggap para kumuha lang ng ilang litrato sa malayo. Sa madaling salita, hindi naman kita sinaktan. Pero ikaw? Gusto mo talagang tapusin ang buhay ng sarili mong pangalawang ate? Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Anong gusto ko? Hindi ba malinaw ang sinabi ko? Puntahan mo si Papa at sabihin mong ayaw mo sa Kunkan Entertainment. Ayoko. Kapag hindi ka pumayag, titiyakin kong mapaparusahan ka ng malubha ngayong araw. Nababaliw ka na ba, Meng Cheng-Cheng? Ako ang tunay mong nakababatang kapatid. Nakababatang kapatid? Simula noong tinalikuran mo ako, wala na akong tinuturing na nakababatang kapatid. Sinasabi ko sa iyo, ang posisyon ng pinuno sa Meng Group ay mapapasakin kahit anong mangyari. Sino mang sumubok na makipag-agawan sa akin, o kahit sinong humarang sa daan ko, sisiguraduhin kong magsisisi sila. Naiintindihan mo ba? Nakababatang kapatid? Naiintindihan ko na. Pangalawang ate. Nasaan ka ba talaga? Bakit pati si Kiang Kian ay nawawala? Kasalanan mo kapag may nangyaring masama kay Kiang Kian. Bumalik ka na agad sa Meng Group. Tara na. Bakit mo ako iniligtas? Fiancé mo ako? Kailangan kitang protektahan. Kasunduan lang ang sa atin. Kunwari ay mahal mo ako? At nagpapanggap ka lang bilang maprotektang fiancé. Ang pamilya, pati ang pag-ibig, ay parehong hindi mapagkakatiwalaan.
Tanging pansariling kapakanan lang ang may kabuluhan. Magpalit ka muna ng damit. Sabi mo nga, tinitingnan muna ang suot bago ang pagkatao. At ang panlabas na anyo, bago ang kalooban. Ano? Nagkasakit si Papa. Inatake sa puso ang presidente ng Meng Group dahil sa away ng kanyang mga anak sa mamanahing ari-arian. Dahil sa kaguluhan sa loob ng grupo, natigil ang paggawa ng mga mahahalagang desisyon sa proyekto na nagdulot ng malaking pagbagsak sa stock ng grupo, kung saan 70% ng halaga nito ay naglaho. Nagsasagawa na ngayon ang mga institusyong pinansyal sa Meng Group ng isang investigasyon para sa pagkalugi nito. Hindi tayo tinulungan ng Meng Group sa ating Kin Enterprise noong nanganganib na tayo, Kin lang, hindi na kaya ni Papa. Papa, wag mo po kaming iwan. Ang galit na tinatago ko simula noong 15 taon na ang nakalipas. Sa wakas ay maibabalik ko na sa inyo. Magsisimula ako sa matandang iyon. Isa-isa ko kayong Kuya, isang dahilan upang kayo ay magsisi na nabuhay pa kayo. Nabigla po ang pasyente at malawak ang naging atake sa puso, kaya kailangan siyang sumailalim sa operasyon. Kung kailan po siya magigising, ay depende na po sa kanya. Kailangan po niyang magpahinga, kaya pakiusap, huwag na siyang gulatin muli. Ayos lang naman ang papa ko. Paanong nagka-atake siya sa puso? Kung wala na si President Meng, ay tiyak na mawawasak ang kumpanya natin. Oo nga po, President Meng. Gumising na kayo. Kung sino pa ang iiyak, lumabas na kayo rito. Hindi pa patay ang tatay ko. ikaw na babaeng walang hiya ka, huwag kang umasta na akala mo kung sino. Nalaman ni Papa na kinidnap mo ako dahil sa ginawa mong pananakit sa sarili mong kadugo, kaya inatake siya sa puso dahil sa matinding galit. Tingnan niyo ang kamay ko. Ito ay Pangalawang binibini. Ikaw, daig mo pa ang isang masamang hayop. Cheng Cheng, ang laki ng naging pagkakamali mo. Sobrang dismayado ako sa'yo. Panganay na amo, walang pinuno ngayon ang pamilyang Meng. Kayo muna po dapat ang pumalit sa puwesto ng chairman. Tama kuya, may sakit si Papa, kaya kayo po dapat ang mamuno sa pamilyang Meng. Cheng Cheng, nasa krisis ang grupo ngayon. Kailangan natin ng $1 bilyong para maisalba ito. Sa lahat ng negosyo natin, ang Brilliant na serbisyo lamang ang hindi apektado. Maghanda ka na, ibebenta na natin ang Brilliant. Tay, habang hindi pa alam ang mangyayari sa inyo, heto ang paborito niyong anak. Gusto niyang ibenta ang pinakamalaking kumpanya natin. Paano na ang kinabukasan ng Meng Group? Gagawin ko ang lahat para lang mapangalagaan ang yaman ng Meng Group. Kapag nagising na kayo, makikita niyo kung sino ba talaga ang dapat na mamuno rito. Meng Cheng Cheng, hindi sa iyo ang Brilliant. Pagmamayari iyan ng Meng Group. Huwag kang makasarili, isipin mo rin ang mas malaking kapakanan. Nakahanap na ako ng bibili nito. Ibigay mo na sa akin ang selyo ng kumpanya. Kevin, magmaneho ka ng maayos. Ang mga hangal na iyon, imbes na isipin kung paano palalaguin ang negosyo, gusto lang nilang ibenta ang kwikan? Mauubos lang ang Meng Group sa ginagawa nila. Nagkukunwari ka lang kanina? Bahagi iyon ng diskarte. Pero, naging matapang ka kanina. Tunay kang isang mahusay na fiancé. Masyadong matatag si boss? Masyadong lang pala akong nag-aalala. Kailangan ko nang magtrabaho mamayang hapon. Kevin, pakiitabi ang sasakyan. President Meng, sa susunod na bigla kayong aarte ng ganyan, pwedeng sabihan niyo muna kami? Sobrang nag-alala si Mr. Chin kanina. Noong binuhat kanya pasakay ng sasakyan, nanginginig pa ang mga kamay niya. Nasa panganib ang kwikan. Mamaya paglabas ko sa tubig, pupuntahan kita para iligtas ka.
Ibebenta na ang Quican ng Meng Group, hindi na tayo sa ilalim ng pamumuno ni Meng Cheng. Ang malupit na babaeng iyon, pinipilit niya akong gamitin ang baguhan bilang bidang lalaki. Iapakita ko sa kanya na ang taong nawalan ng kapangyarihan ay wala ng silbi. Tama yan? Kinlang, Direktor po, sa loob ng 1 minuto, kailangang makalag ka sa tali sa ilalim ng tubig, ihanda ang baril na gagamitin, at pagkatapos ay iligtas ang bidang babae nating si Xiao Tao mula sa ilalim ng tubig. Naintindihan mo ba? Dapat mabilis ang kilos at kailangang magmukhang magaling. Direktor, kung walang tutulong sa ilalim ng tubig, baka mahirapan akong gawin ito ng mag-isa. Kinlang, ikaw ang bida rito. Ngayong wala na ang proteksyon ng boss mong si Meng Cheng. Hindi mo man lang ba kaya ang ganitong kaliit na bagay? Sister Zen, ang kulang na pondo para sa proyekto, kami na sa Quican ang bahala sa lahat. Basta masisigurong ang mga tao ng Quican ang kukunin. Xiao Cheng, ibebenta na ng kuya mo ang Quican Entertainment. Hindi mo na magagamit ang pera ng Quican. Sa susunod na proyekto na lang tayo magtulungan. President Meng, ang ilan sa mga sikat nating artista, nakikipag-ugnayan na sa ibang mga kumpanya, napakawalang utang na loob talaga nila. Huwag kang mataranta agad sa maliit na bagay. Alamin mo kung sino sa Quican ang matino pa ring nagtatrabaho? Magsisimula bukas ang dagdag sa sweldo na 30%. Kasama ka na roon. Salamat po, President Meng. President Meng, may masamang nangyari? Tingnan mo si Kinlang. President Meng, delikado. Hindi po kayo pwedeng pumunta. Cut. Brother Lang, ang husay. Brother Lang, magpunas ka muna. Hindi kita bibiguin. Nagkamali ako? Ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang maniwala na pareho tayo? Na naniniwalang mas mahalaga ang sining kaysa sa ano paman. Saklolo. Direk, pinapasabi po ni Second Young Miss Meng sa inyo na huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Kapag natauhan ka na, alam mo na dapat ang gagawin mo. Patawad po, Second Young Miss Meng, hindi ko na po uulitin sa susunod. Pakawalan niyo na siya. Salamat po sa tulong, Kuya Hong. Sige po, pakikumusta na lang ako kay Second Young Miss Meng. Ang mga bagay na iniutos ko sa'yo, tapos mo na ba? Ang mga pinagawa ko sa iyo, nagawa mo na ba lahat? Opo, nagawa na po. 1 minuto. Gusto ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa lalaking ito. Ang pangalan niya ay Kinlang. Isa siyang sikat na rookie ng Quican Entertainment. At siya ang bago kong asawa. Kalimutan mo na yan. Ang Kinlang ay para sa aming Xiao Tao. Diyos ko, mukhang totoo na ito. President Meng, ang valuation ng Quican ay umabot sa bagong record at dahil dito ay naglabas ng bago ang Meng Group ngayong araw. Tumitig ang stock market ng 10%. Dagdagan pa ang investment sa trending topics? Dapat ang Quican Entertainment, Kinlang at Kintaoy ay manguna sa lahat ng social media. Sa mga financial media naman, maglagay ng investment para sa Meng Group tungkol sa mga positibong pagsusuri sa iba't ibang industriya. Ang mga artikulo tungkol sa pagkakasakit ni Papa para atakihin ang pamilya Meng, ayaw kong makakita kahit isang salita tungkol doon. Sige po, President Meng. Ginawa mo ito? Hahayaan mo ang sarili mong lalaki at ang ibang babae na magpanggap na magkasintahan? Sabi mo ako ang lalaki mo? Gusto mo na ba itong totohanin? Noong araw na iyon, talaga bang nag-alala ka sa akin? O ginagamit mo lang ako?
Huwag ka nang magpangganggap na parang dihado pa. Ang mga nanonood ng romance drama, gustong-gusto ang mga tambalang totoo. Gusto mo bang makita kung gaano ka kasikat ngayon? Mahigit 10 script ang dumarating sa amin araw-araw. Noon, kailangan ko pang uminom ng 12 ng baso ng alak para lang makiusap sa kanila. Ang nakikinabang ng malaki ay ang Sikikan at Meng Group. May problema ba doon? Ang kasunduan natin ay para sa kapakinabangan nating dalawa. Sisikat ka bilang artista? At ako naman ang mamamahala sa Meng Group. Hindi ka ba magpapasalamat sa akin? Salamat po, boss. Ibibigay ko ang lahat ng makakaya ko para magtrabaho sa iyo. Anong eksena niyo bukas sa shooting? Kilig na eksena po. Kamakailan, ang sumisikat na si Kin Lang mula sa si Ikan ay biglang naging viral dahil sa isang video. Ang pinagbibidahan niyang, Kuya, sa Sikikan Entertainment, kung sa pagkakataong ito ay may biglang sisikat na gaya ni Kin Lang, siguradong hindi natin magagawang kontrolin si Meng Cheng Cheng. Diyos ko, mag-isip ka naman ng paraan. Si Meng Cheng Cheng. Hindi na magtatagal ang saya niya. Simulan na. Ibibigay ko ang lahat ng makakaya ko para makipagtulungan sa iyo. Hinto. Ayos na ang kay brother lang, palit na ng eksena. Kuya, tama ang sinabi mo. Nag-away na silang dalawa. Sa wakas. Anong ginagawa mo? Nasaan si Kin Lang? Nandito lang siya kanina? Bakit nawala siya sa paningin natin? Kin Lang? Huwag kang masyadong abusado? Shh! Nasa labas lang ang mga paparazzi. Kapag gumawa ka ng kahit anong ingay, siguradong masisira ang karir ko. Pumunta rito si boss para bisitahin ako. Ngunit hindi pa tapos ang eksena ng halikan. Ay aalis na agad? Meron pa akong pulong mamaya. Sa susunod na kukuha ka muli ng eksenang may halikan? Darating ako para suriin iyon. Bakit hindi na lang natin simulan ang pagsusuri ngayon? Reporter Lee, magandang araw. Nakahanda na ako para sa interview. Kung ganoon ay simulan na natin ang interview. Maaari bang itanong kay Chin Lang, bilang isang baguhan sa industriya, ano ang nararamdaman mo sa biglaang pagsikat mo? Nagpapasalamat po ako sa aking kumpanya, ang Quican Entertainment, sa mainit na pagtanggap nila sa akin. Lalo na sa aking boss, na nagbigay sa akin ng matinding suporta. Nabalitaan namin na naging kaibigan mo ang lahat sa loob ng shooting. Meron bang mga interesanteng pangyayari? Sa tingin ko, lahat ng nangyayari rito ay masaya. Pero ang pinaka-nakaantig para sa akin ay tuwing may ginagawa akong mapanganib na eksena, lagi akong binabantayan ni Xiao Tao. Siya ay mabait, mapagmahal, at matapang. Wow, totoo nga ang Kintao CP. Iniisip niyo ba na muling magkatrabaho? Depende iyan kung magagawan ng paraan ng aking boss na mabigyan kami ng mas malalim na proyekto. Mag-ingat ka baka masira ang career mo. Hello, hello? Maingay ang signal? Ituloy na lang natin ang interview mamaya. Ito ang parusa sa ginawa mo. Ano ang pakiramdam matapos kitang maliit ang gantihan? Simula doon sa matanda, isa-isa ko kayong paparusahan. Pagbabayarin ko kayong lahat. Pasensya na. Patawad po. Nakahanap na ako ng ebidensya na ang pakikipagkasundo mo sa kapatid ko ay isa lang kontrata. Pareho lang kayong may nakukuha rito. Sa oras na malaman ito ng lahat,
Siguradong mawawalan ka na ng pagkakataong sumikat muli. Ano ang gusto mong gawin ko, panganay na mo? Subaybayan mo ang lahat ng lakad ni Kinlang. Bakit may mga proyekto pa rin si Xiaoyi? Hindi ba dapat ay tuluyan na siyang tinanggal? President Meng, kailangan ba talaga nating ubusin ang lahat ng pagkakataon niya? Ang mga taong nagtataksil para sa sariling kapakanan ay walang pupuntahan sa akin kundi sa pagkatalo. Kung mayroon pang gustong kumampi sa kabilang panig, paparusahan ko rin silang lahat. Anong makukuha ko kung tutulungan kita? Kung ano man ang ibinibigay sa iyo ni Meng Cheng, dodoblehin ko yon. Sige, payag ako. President Meng, nandito na talaga sa kumpanya si Kinlang. Naintindihan ko. Boss, okay na po ba ito? Oo. Sige po, lulutuin ko na ito. Hindi ko akalaing isang turo ko lang sa'yo ay nakuha mo agad. Sobra naman po kayo. Ang mahiyaing katotohanan ay ang inyong wonton ay parang milagro. Ang taong mahal ko, kailangan kumain muna ng inyong wonton para makakuha ng malaking proyekto. Naalala ko na, Iho, isa ka bang sikat na artista? Ang bait mo naman para ipagluto pa ang girlfriend mo. Nagkakamali po kayo, karaniwan lang po ang mukha ko. Paano mo nalaman gusto kong kumain ng wonton? Ang mga taong nagtatraidor para sa sariling interes, wala silang puwang sa akin. Kung mayroon pang gustong kumampi sa kabila, paparusahan ko silang lahat. Masama ba ang loob ni boss ngayon? Ang paboritong yellow croaker wonton ni President Meng, sarado sila ngayong araw. Tuwing may malaking deal si President Meng, kailangan niyang kumain doon. Kung hindi siya makakain, delikado ang deal. Isa itong paniniwala niya. At si Xiaoyi pa na walang utang na loob. May ganito palang side si boss? Saang tindahan ng wonton yan? Paano mo nalaman gusto kong kumain ito? Bakit ka nandito? Bakit mo ako pinapakitunguhan ng maayos? Ano ang kailangan mo sa akin? Ano sa tingin mo ang balak ko sa'yo? Baka nilagyan mo ito ng pampatulog at balak mo akong ipahamak. Nilagyan ko na yan ng pampaswerte. Sana ay makuha ni boss ang malaking proyekto. Kinlang. Kung may gusto kang makuha mula sa akin, pag-usapan natin iyan ng diretsahan. Hindi ko gusto na. Wala akong hihiniin sa'yo. Ito ang gusto kong ibigay sa'yo. Tulungan mo akong kuhanin ang selyo ni Quican Entertainment. Anong ginagawa mo? Gagawin nating totoo ang pagpapanggap. Gusto kitang makasama paggising mo, ngunit kailangang magtrabaho ng iyong asawa. Huwag mong kalimutang mag-almusal. President Meng, nandito na ako sa ibaba. 5 minuto. Kuya, ang galing mo talaga, nakahanda ka na. Alam ko na agad na hindi mapagkakatiwalaan ang Kinlang na iyan. Hindi ako pumapasok sa laban ng walang paghahanda. President Meng, masaya akong makatrabaho ka. Siguradong magiging maayos ang lahat. Mga Ginoo, sa pagpaparusa kay Quican Entertainment, bakit hindi nasabihan ng inyong presidente?
Sa nangyaring pagkunan ng Quicken Entertainment ngayon, may natanggap ako ng isang interesanteng bagay. Tulungan mo akong nakawin ng opisyal na selyo ng Quicken Entertainment. Tutulungan kita? Ano naman ang makukuha ko? Kung ano ang ibinigay ni Meng Cheng Cheng sa iyo, dodoblehin ko iyon. Kuya, hindi ba't pamilyar ang boses na iyon? Dapat ko bang ipasuri ito sa mga pulis? Meng Cheng Cheng, mapanirang puri ka talaga. Hindi ko kinuha ang selyo. Mukhang inaamin na ni Kuya na boses mo ito. At ang taong inupahan mo, hindi ba sinabi niya na hindi niya ibinigay sa iyo ang selyo? Pero malinaw na nasa mga kamay mo na ang opisyal na selyo. President Meng, hindi gumagawa ang Lingyu Group ng mga negosyong mapanganib hanggang sa muli nating pagkikita. Kuya, sa susunod ay ayusin mo ang trabaho mo? Dahil hindi magandang ginagawa mo lang na. Katawa-tawa ang sarili mo sa harap ng iba. Ikaw. Ang bagay na ibinigay ko sa iyo. Ganito mo ba iyong gagamitin? Pinalabas mo akong isang magnanakaw. Hindi kita ibinuko, ginamit ko lang ang resources sa tamang paraan. Anumang palabas ang gusto mong gawin, handa akong makipagtulungan. Pero bago ka sana gumawa ng desisyon, pwede bang kausapin mo muna ako? Ano ang karapatan mong hilingin na makipagsanggunian ako sa iyo? Dahil ba ito sa nangyari kagabi? Kaya nagkakaroon ka ng maling akala? Tsaka, paano kung hindi ka pumayag? Nakatanggi ba ako sa iyo kahit kailan? Hindi ka tumatanggi ngayon dahil sapat ang kapangyarihan ko. Pagdating ng araw na may mag-alok sa iyo ng mas mataas na presyo, magbabago ang lahat. Meng Cheng Cheng, sadyang wala ka ba talaga? At hindi kailanman nagtiwala sa kahit kanino. Handa akong magpagamit sa iyo dahil mahal kita. Hindi ito isang transaksyon. Pag-ibig? Pamilya? Anumang bagay na pwedeng maging kahinaan ko? Hindi ko iyon kayang tanggapin. Ako si Meng Cheng Cheng. Kung hindi dahil sa pagtitiyak mo, sa pagsasabing wala na silang dalawa, sumali sana ako. Ako. Ngayon ayos na. Naipit tayo dahil sa drama na nilalaro nilang dalawa. Wala nang silbi ang mga mata mo. Kunin na lang yan. Kuya, ito ay ang Meng Cheng Cheng na iyon, ang masamang babaeng iyon, napakatuso niya. President Meng, tinatanong ng ilang supplier sa Meng Group kung kailan babayaran ang mga utang at may ilang kumpanya na ang nagpadala sa atin ng mga demand letter. Bukod doon, nakatanggap din ng legal department ng court summons. Walang pera sa account natin ngayon, hindi na natin ito pwedeng ipagpaliban pa. Bakit? Buhay ko ba ang gusto mong ibayad ko? Kuya, anong gagawin natin? Tapos na tayo kapag wala tayong pera. Pasensya na. Hindi dapat ako nagalit sa iyo. Ang masamang babaeng Meng Cheng Cheng na iyon ang may kasalanan. Talagang gusto niya tayong sirain. Sinira niya ang usapan sa negosyo ngayon. At sa susunod ikaw na, ang isusunod niya. Natatakot ako. Huwag kang matakot. Poprotektahan kita. Nung nasa warehouse ka, hindi ba kinunan ka ng mga masasamang litrato? Bitawan niyo ako. Ang mga litratong iyon, hindi pa niya nilalabas. Hinahawakan niya lang iyon at hindi pa kumikilos dahil naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon. Anong dapat kong gawin? Dapat nating unahan siya. Naghahanap na ako ng mapapangasawa mo. Ang Gambling King ni Timog Silangang Asya, siya ang kausap natin para sa pakikipagtulungan. Napakayaman at makapangyarihan nila at ang Timog Silangang Asya ay wala sa bansa. Kapag pinakasalan mo siya, kahit anong gulo pa ang gawin ni Meng Cheng Cheng, hindi ka na niya maaabutan. Ayoko. Mas matanda pa sa itay si Gambling King at may third wife na siyang pangalawang asawa. Ibig sabihin niyan ay malakas ang katawan niya. Aalagaan ka niya kapag pinakasalan mo siya. Ayoko po. Bata pa ako. At ayokong masira ang buhay ko ng ganito. Ito ang pinakamabuting option para sa iyo ngayon. O hihintayin mo na lang ba siyang tapusin ka? Kuya, ginagawa mo ba ito para protektahan ako o para sa sarili mo lang? Ginagawa ko ito para kay pamilyang Meng.
Anong ginagawa mo rito? Huwag kang maniwala kay Meng Yufan. Gusto kanyang ipakasal? Hindi para sa ikabubuti mo, kundi para sa sarili niyang kapakanan. Hindi rin ako naniniwala sa iyo. May hawak ka ring laban sa akin? Sino ang nakakaalam kung ano na namang balak mo? Bibigyan kita ng payo? Tingnan mo kung sino ang may ginagawa para sa iyo at hindi kung sino lang ang nagsasalita ng matamis. Bakit mo biglang ibinigay ito sa akin? May bago ka na namang balak, di ba? Dahil anak ka rin ng tatay ko. Dahil ikaw ay anak ng itay. Para malaman mo kung sino ang tunay na kakampi, tingnan mo ang kanilang ginagawa at hindi lang ang mga salitang binibitawan nila. Hoy! Ibalik mo iyan sa akin. Sir President Chin, tapos na pong i-edit ang lahat ng ulat ng media, hinihintay na lang po ang mga litrato at video ng third young Miss Meng. Kapag nailathala na ito, asahang babagsak ang halaga ng shares ng Meng Group. Ngayon, ay mayroon pang utang ang young Master Meng sa maraming mga supplier. Sasabay na pag-atakeng ito, siguradong makukuha ng Lingyu ang Meng Group. Miss Meng, masama ka pang hayop. Paano mo nagagawang ganyan ang sarili mong kapatid? Ang sampal na ito ay para kay tatay. Wala kang puso, ginagamit mo lang ang kahit na sino. Nagkunwari kang ibabalik mo ang litrato kay Kiang Kian, pero palihim mo naman itong kinuha. Kung may gusto kang gawin, sa akin mo gawin, huwag mo siyang saktan. Kailan ba kinuha? Nagsumbong na ba sa mga autoridad? Gusto mong magsumbong ako, hindi ba? Para malaman ng buong mundo na may mga hindi nararapat na litrato ako. Ako na ang bahala rito. Huwag kang magkunwaring mabait. Narito ako, para managot ka. 10 milyong dolyar? Iyan ang kabayaran mo. Dahil naibigay ko na ang litrato sa iyo, hinding-hindi na kita sasaktan. Ang iyong mga litrato, sinisiguro ko na hindi ito kakalat sa labas. Hindi ako naniniwala sa iyo. Isa kang balimbing at napakasama ng loob mo. Parurusahan ka rin ng langit. Ito ang President Meng na bright. Hindi niyo ito sariling bahay. Kapag nag-iskandalo pa kayo, tatawag ako ng 911. Mangyaring lumabas na kayo. Kontakin ang lahat ng koneksyon natin sa labas. Hanapin ang kinalalagyan ng cellphone sa kahit anong paraan. Pati ang mga balita sa media. Bantayan ang lahat ng entertainment at business sections. Hindi pwedeng lumabas ang kahit isang litrato. Opo. Lumabas ka. Sabi nang lumabas ka. Wala akong pakialam kung mapagbintangan man ako. Hindi ako nasasaktan kahit kaunti. Hindi ako umiiyak. Masyado lang talagang maasim ang kending ito. Hindi ko akalain na matapos ang maraming taon. Ganito ka pa rin hanggang ngayon. Bakit si Meng Yufan ay pwedeng mag-intern sa kumpanya ni Papa, habang ako ay puro etiquette lang ang pinag-aaralan? Kaya ko rin gawin ang mga ginagawa niya? Papa, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Ang order niyo po. Salamat. Hindi ako malungkot. Masyado lang talagang maasim ang kiamoy na ito.
Lahat ng balitang nagbubunyag kay Meng Qianqian at ang mga humaharang sa presyo ng stocks ng Meng Group ay bawiin nyo ng lahat. Binura ko na ang mga larawan. Gawin nyo ang iniuutos ko. Matagal nyo po itong pinaghandaan? Pagkakataon nyo na po ito? Isusuko nyo na lang ba basta-basta? Hindi ko pwedeng saktan si Cheng Cheng. May nagbigay ng cellphone kay Third Young Miss Meng at sabi ng lahat ng media ay hindi sila maglalathala ng anumang artikulo. Binigay ang cellphone kay Third Young Miss Meng, sinabi ng lahat ng media na hindi sila maglalathala ng anumang artikulo. Naintindihan ko. Kay Chin Lang ngayong buwan, may 2 teleserye na kinukumpirma at ang bayad sa kanya ay tumaas na ng 3 beses. Habang mainit pa ang pangalan ni Chin Taoyi CP, plano naming gawan ulit sila ng proyekto. Anong sa tingin mo? Ang pinakamahusay na direktor ng Umangka, sa bagong pelikula ni Director Lee, may ginaganap na audition para sa bida. Gusto kong subukan. Tingnan mo muna kung nasaan ang kinalalagyan mo. Ang pelikula ni Director Lee ay pinag-aagawan ng buong industriya. Tinanggihan lang nila ang 3 beses na nanalo sa Umangka na si Zhou Yuanqing, isang baguhang tulad mo. Anong laban mo? Ang halaga ng kumpanya natin ay nasa pinakamataas na antas. Kung padalos-dalos tayo, kapag nabigo, baka pati si Meng Group ay... Sigurado ka bang gusto mo ang papel na bida? Siyempre, kung gagawa rin lang, dapat yung pinakamaganda. Bibigyan ko si Director Lee ng isang alok na hindi niya matatanggihan. Palabasin niyo si President Meng. Dito sa akin, hindi welcome ang mga taga-Kwikan. Pa, siya ang naglubog sa akin sa tubig para ipahiya ako. Ako po ang nagkamali sa simula. Ang hirap na dinanas ng pamilya niyo kay Kuya Hong. Doble po ang ibabayad ko sa inyo ngayong araw. Sabi nila bago mawala ang isang tao, maaalala mo raw ang pinakamasayang bahagi ng iyong buhay. Pero sa buong buhay ko, wala man lang akong kahit isang masayang alaala. Cheng Cheng. Nakapasa ang kuya mo sa isang sikat na paaralan, kaya dapat nating ipagdiwang ito ngayon. Sa tuwing may magandang nangyayari sa kuya mo, palagi kang hindi masaya. Paano mo siya matutulungan sa tagumpay niya sa hinaharap? Papa, wag mo na siyang pansinin. Si Qianqian ay magiging mabuting anak at makikinig sa inyo. Pa, panggulo lang siya. Sisiguraduhin kong magiging pinakamagaling ang Meng Group. Birthday ko ngayon. Pero nakalimutan na ng lahat. Birthday mo ba? Ito, para sa iyo. Tumingin ka sa tapat ng araw at makakakita ka ng bahaghari at darating ang swerte sa buhay mo. Bata, salamat dahil binigyan mo ako ng kaisa-isang masayang alaala sa buhay ko. Pero hindi ko man nang nalaman ang pangalan mo. Kapag pumasok kayo, masasayang lang ang pinaghirapan ni boss. Masyado siyang malupit. Hahayaan lang ba nating saktan niya ng ganyan ng sarili niya? Tulungan niyo kami. Nasaan na ba ang mga guard? Tumawag kayo ng tulong. Ilabas niyo ang boss niyo diyan. Hanggang hindi humuhupa ang galit nyo, hindi ako papayagan ni Second Young Miss Meng na pakawalan siya. Ako, hindi na ako galit. Importante ang buhay ng tao. Ang tagal na nila sa loob. Siguradong may nangyari ng masama. Director Lee, ako po ay naging irresponsable. Sana po ay mapatawad niyo ako. Natalo mo na ang mga bodyguards ko. Bakit hindi mo pa ako piliting sumunod? Bakit kailangan mo pang magdusa ng ganito? Ang Director Lee ay mabilis maghiganti.
At bilang nakababatang nagkamali noong una, sa paghingi ng tawad, kailangang sumunod ako sa inyong mga patakaran. Balita ko ay malupit itong si Second Young Miss Meng. Totoo nga ang mga sabi-sabi tungkol sa iyo. Masaya akong makatrabaho ka. Ang bagong pelikula ng Omangka Best Director na si Director Lee ay natapos na matapos ang mahigit isang taong pag-audition. Balitang lahat ng mga sikat na aktor ay sumubok para sa papel na ito. Ngayon, nakuha ito ng sikat na baguhan mula sa Quicken Entertainment na si Kin Lang na nagdulot ng malaking ingay sa industriya. Boss, nanalo tayo. Pulmonya, ulcer sa tiyan, anemia. Puno ka ng karamdaman. Nasaan ang panalo doon? Napakahigpit ng boss sa sarili niya at hindi siya makakarating sa posisyon niya ngayon kung hindi dahil doon. Para lang makuha ang Meng Group? Hindi ito ginagawa ng boss para sa sarili niya. Gusto lang niyang ibalik ang dating parangal ng Meng Group. Kinuha ng anak mong si Meng Qiangqian si Meng Chengcheng, isang malaking gulo sa loob ng pamilya. Ito ang parusa sa kawalan mo ng katarungan noon. Kinuha ni Qiangqian si Cheng Cheng? Magkakagulo ang magkadugo. Sabi pa ng taong iyon. Ito ang parusa sa kawalan mo ng dangal noon. Baka sakali, binigyan nila ako ng gamot at pinagkakitaan na ako. Tapusin si Elder Meng. Pagkatapos ay gagamitin ka para tapusin si Meng Yufan. At ang Meng Group ay tuluyan ng mawawasak. Pasensya na. Ako ang may kasalanan ng lahat. Ako dapat ang humingi ng tawad. Gising ka na? Tatawag ako ng doktor. Sa pagkakataong ito, hindi ako nagkunwaring himatayin. Hindi ako nagsasalita ngayon dahil malakas pa ako. Pero kapag may nag-alok ng mas malaking halaga kaysa sa akin, magbabago ang lahat. Meng Chengcheng? Kahit hindi kita mahal, kaya kong ibigay sa iyo ang lahat ng gusto mo. Sabi mo, hindi mo ako mahal. Bakit ka umiiyak? Ayos lang, kahit hindi mo ako mahal. At ayos lang din kahit hindi ka naniniwala sa akin. Mahal kita at poprotektahan kita. Simula nang magkasakit ang CEO na si Elder Meng, ay naging magulo na ang kalagayan ng Meng Group. Ang naging kilos ni Meng Chengcheng ay siguradong nagbigay ng kumpiyansa sa buong industriya para sa Meng Group. Kuya, maayos na ang lahat sa Meng Group. Kapag nakuha mo na ang posisyon, mapapasayo na ang Meng Group. Para lang kumalma si Director Lee, pumayag siyang parusahan hanggang sa magkapulmonya. Naging bayani siya ng Meng Group, habang ako naman ang naging katatawanan. Sige, dahil hindi mo pinapahalagahan ang buhay mo, tatapusin ko na ang lahat ngayon. Kuya, paano kung malaman ni Papa ang tungkol sa... Napakahina mo talaga. Ayusin ang kapital at background check. Isagawa ang paghiwalay ng Quicken Entertainment para sa sarili nitong listahan at humiwalay na sa Meng Group. Papuntahin dito ang mga tauhan ng kumpanya. Ang dati niyo pong plano ay sirain lang ang Meng Group, hindi ang suportahan ang Brilliant. Bakit nagbago po yata? Bakit mo tinatanong? Kailangan pong palitan ang gamot ng pasyente. Maghintay na lang po kayo sa labas. Gawin mo ang sinabi ko. Magsalita ka. Sinong nag-utos sa'yo? Maawa po kayo, magsasalita na ako. Sasabihin ko na, si Meng. Sinong may lakas ng loob na saktan ang kapatid ko rito sa ospital? Ang buhay ng aking kapatid ay nanganganib at kung sino man ang magtangkang kumilos sa ganitong oras ay ituturing na kaaway naming mga pamilyang Meng. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Ang galing naman ng palabas nyo. Hindi dapat sumasali ang isang estranghero na katulad mo sa usapang ito.
Ako ang pinakamataas na uri ng bodyguard ng ginto. Mayroon akong internasyonal na pahintulot na humawak ng sandata. Sa panahon ng aking panunungkulan, gagawin ko ang lahat upang matiyak ang kaligtasan ni Meng Chengcheng. Kung walang pahintulot ko, ang sinumang papasok ng walang permiso ay hindi na makakalabas ng buhay. Kailangan ko pa ba ng permiso para makita ang kapatid ko? Isang hamak na aktor ka lang, huwag kang magpanggap dito. Ginoong Meng, mapanganib ang baril na ito. Kuya, hinaan mo lang ang boses mo. 1, 2, 3, lahat na lang kayo ay hinahamak ako. At ngayon ay uutusan nyo na rin ako? Kuya, pasensya ka na po. Kailangan lang po ni Papa ng katahimikan para makapagpahinga. Iyon po ang sabi ng doktor. Lumabas na kayo, ako na ang bahala rito. Ikaw na bata ka, lumuhod ka. Bantayan mo si Meng Qianqian at siguraduhin mong matatapos mo si Meng Chengcheng. Hayop ka. Nagagawa mo talagang saktan ng ganyan ang sarili mong kapatid. Nagdesisyon na ako, iisa lang ang magiging tagapagmana ng pamilya Meng at iyon ay si Meng Chengcheng. Tay, nawawala ka na ba sa sarili mo dahil sa sakit mo? Hindi mo ibibigay ang pwesto sa anak mong lalaki, kundi sa masamang babaeng iyon? Masyado kang makasarili at puro ka lang yabang. Pinatira kita rito sa tabi ko para mabantayan kita ng maigi at para maturuan ka ng tamang asal. Hindi ko akalain, nagpalaki pala ako ng isang hayop. At hindi ka pa rin nagsisisi sa mga mali mo. Ano bang naging pagkakamali ko? Attorney Zhang, Ano po ang may paglilingkod ko, President Meng? bababa na ako bilang chairman ng Meng Group. Mula sa susunod na buwan, ang aking pangalawang anak na babae na si Meng Chengcheng ang papalit sa pwesto ko bilang chairman. Ang 100% ng aking mga shares ay ililipat ko na kay Meng Chengcheng. Sa kanya mapupunta ang pamamahala ng lahat ng ari-arian sa ilalim ng Meng Group. Sa tingin ng iba, ay wala kang bilib sa kaniya. Pero ang totoo ay sinasanay mo siya. Binibigyan mo siya ng lahat ng pagkakataon at pati na ng magandang pangalan. Habang ako na panganay mong anak, ay nananatiling isang piyesa lang sa ilalim ng pagmamasid mo. Sa galing man sa pagpapasya o sa lawak ng pananaw, at lalo na sa malasakit para sa pamilyang Meng, talagang napakalayo mo kay Chengcheng. Kapag nawala na ako, ang perang ibinigay ko para sa iyo ay hindi mababawasan kahit isang kusing. Ngunit ang pamilya Meng ay wala nang kinalaman sa iyo kailanman. Pa, wag po kayong mag-alala. Nawawala ka na sa huwisyo. Hindi po ako nawawala sa huwisyo. Ako na ang bahala na mag-alaga ng mabuti sa grupong Meng. Ang presidente ng Meng Group, dahil sa atake sa puso, ay wala na matapos ang isang buwang pagkakakomatose. Base sa botohan ng buong Meng Group, ang panganay na si Meng Yufan ang magiging bagong tagapangulo ng Meng. President Meng, Anong nangyari? matandang Ginoong Meng. Wala na siya. Ang presidente ng Meng Group dahil sa atake sa puso ay wala na matapos ang isang buwang pagkakakomatose. Sa botohan ng buong Meng Group, ang panganay na anak na si Meng Yufan ang naging tagapangulo ng Meng. Ayon sa balita,
Ang pagkakasakit ni Elder Meng ay dahil kay second young Miss Meng at Meng Cheng-Cheng. Maraming beses na ginipit ni Meng Cheng-Cheng si Elder Meng noong nabubuhay pa ito, nilayo ang sariling mga kapatid at naging sakim sa kapangyarihan. Ang unang ginawa ni Meng Yufan nang maupo siya ay ang parusahan ang mga traidor at tinanggal si Meng Cheng-Cheng sa lupon ng mga direktor. Ang kaguluhan sa pagpili ng tagapagmana ng pamilyang Meng ay natapos na rin sa wakas. Imposible! Maayos pa ang lagay ni Papa. Siguradong si Meng Yufan ang may kasalanan kung bakit wala na si Papa? Siguradong siya iyon. Hindi pa rin mahanap si Kinlang at ang iba ay kumampi na kay panganay na amo. Anong may paglilingkod ko sa iyo, President Meng? Kahit wala na sa akin ang lahat? Maaari bang sa akin na lang ang bahay ni Papa? Isang bahay lang ang gusto mo? Pwede. Naman siguro. Pero, kailangan muna nating tapusin ang atraso mo sa akin. Paano mo gustong gawin? Para ito sa ginawa mo noong gumawa ka ng kwento sa harap ni Papa. Galit lang ang kuya ko. Huwag mo kaming sisihin kung pinapahirapan ka namin. Kailangan mo kasing ipakita ang katapatan mo. Pero kapag nakikita ko ang mukha mo, naalala ko ang yumaong Papa. Kaya paano kita mapapatawad? Hindi pa kasal si Kiang-Kian? Sa tingin mo ba makakahanap siya ng matinong pamilya dahil sa iyo? Wala na akong papa. Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Kalabanin mo ako. At ito ang mapapala mo. Sa ilalim ng aking pamumuno, ang Meng Group ay tiyak na mas magtatagumpay at aangat. Mukhang si President Meng ay may malaking plano ng nakahandang isagawa. Malapit na nating lagdaan, kasama ang Lingyu Group, ang kasunduan para sa ating pinagsamang pag-unlad. Lingyu? Iyan ang kasalukuyang nasa industriya na pinakasikat at pinakamaimpluwensyang grupong pinansyal. Kapag pumasok na ang pondo mula sa Lingyu, ang industriya ng Meng ay lalawak ng 3 beses. President Meng, narito na po ang sirma ng Lingyu. Isang dati palang kakilala. Ang chairman ba ng Lingyu ang nagpadala sa iyo rito? Kinlang, ikaw pala ang chairman na iyon na matagal nang ayaw magpakita. President Kin, nagkaroon lang tayo ng kaunting hindi pagkakaunawaan noon. Yaman din lang na malalim naman ang ugnayan mo sa aming Cheng-Cheng. Sigurado akong alam mo ang lakas ng pamilya Meng. Kaya naman ang ating pakikipagtulungan ay tiyak na magiging napakalakas. Hindi kaya totoo ang mga utang na iyon? Young Master Meng, base sa investigasyon naming sa Lingyu, ang mga utang at bad debts na hawak mo ay sadyang napakalaki at hindi na mabilang at lahat ng iyan ay nakapangalan sa pamilya Meng. Gusto mong mamuhunan ang Lingyu sa Meng para gamitin ang pera ko para sagipin ka sa iyong problema. Kahit marami pang pera ang Lingyu, hindi namin hahayaang makasali ka. Kuya, anong gagawin natin? Nandyan na ang mga naniningil ng utang at kapag walang pondo galing sa Lingyu, hindi natin mababayaran ang mga pagkukulang natin at siguradong wala na tayong kawala sa bandang huli. Bilang pinakamalaking investment group sa bansa, nanatiling nakatago ang pagkakakilanlan ng tagapangulo ng Lingyu hanggang kamakailan lang nang maglabas ng pahayag ang Lingyu Group. Kinlang, Lingyu? Bilang pinakamalaking investment group sa bansa, ang pagkakakilanlan ng tagapangulo ng Lingyu ay nilihim hanggang kamakailan lang nang naglabas ang Lingyu Group ng isang anunsyo at isiniwalat na ang kanilang tagapangulo ay walang iba kundi ang sikat na aktor na si Kinlang. Maari bang itanong kung bakit nanatiling tago si President Chin ng maraming taon at piniling isapubliko ang kanyang pagkakakilanlan ngayon? Bago ito, ako at ang presidente ng Quican Entertainment na si Miss Meng Cheng-Cheng ay nakipagkasundo na para sa isang kasalan. Ayaw kong magdulot ang aking katayuan ng anumang hindi kinakailangang gulo sa taong mahal ko, kaya pinili kong aminin ang aking pagkatao at ipaalam sa lahat na ang Lingyu Group at Quican Entertainment ay magiging ganap na magkatuwang. President Kin, pasensya na kung hindi kita nasalubong ng maayos.
Bakit nangayayat ka ng ganyan? Kasalanan ko ang lahat. Tutulungan kita laban sa Meng Yufan? Mula ngayon, silang dalawang magkapatid ay hindi na muling makakapang-api. Kailan mo pa natutunang umarte ng ganyan? Noong huling beses na ninakaw ni Ling Yu at Meng Yufan ang selyo ko, noong kailangang magsanib para mabili ang Brilliant, nagalit ka ng husto. Dahil ba talaga sa niloko kita? O dahil sinira ko ang iyong plano? Inaamin ko, noong simula kitang lapitan, ay para imbestigahan ang Meng Group. Pero maniwala ka sa akin, hindi ko iyon sinasadya. Sa simula pa lang pala ay isa na akong bahagi ng iyong plano para sa iyong pangangaso? Ano ba talaga ang layunin mo? Ang Brilliant Entertainment ba? O ang grupong Meng Group? Papa, huwag mo kaming iwan. Gusto kong mapabagsak ang pamilyang Meng. Ang grupong Meng Group ay matagal na palang kumikilos para makuha ang Ling Yu, pero ayon sa pagsisiyasat, babagsak na ang grupong Meng Group at hindi matigil ang gulo sa loob nito, kaya kailangan ko ng personal na mag-imbestiga. Kung may plano ka palang pang negosyo sa simula pa lang, sana'y naging tapat ka na lang sa akin. Isang masamang babaeng tulad ko? Paano mo nga naman mahuhuli ang loob kung hindi ka hahanap ng aking kahinaan? Kaya panay kasinungalingan ang ginawa mo? Nagpanggap na mahal mo ako ng walang kondisyon? Para lang makita kung itong masamang babaeng ito ay hanggang saan ang kayang isakripisyo para lang maging karapat-dapat sa napakalaking yaman ng Ling Yu. Hindi totoo yan. Totoong mahal kita. Mahal? Kinlang, noong sinubukan kong intindihin ang sarili ko, ay doon ko nakita kung sino ka talaga. Magkatulad lang tayo ng pagkatao. Kailanman ay hindi natin kayang magtiwala sa kahit kanino. Masyadong maraming ambisyon na nakatago. At puno ka ng mga lihim. Para itong makamandag na ahas na gumagapang sa dilim. At laging handang manakit. Maging utang na loob o kaaway. Sila ay biktima lamang natin. Hindi totoo yan. Huwag mong sabihin ang ganyang mga bagay tungkol sa sarili mo. Ikaw ang pinakamabait na tao sa mundo. Akala ko noon na isa akong napakasamang tao. Pero ikaw ang nagparamdam sa akin. Na mukhang hindi naman ako ganoon kasama. Ang lahat pala ng ito ay isa lamang ilusyon. Maaari mo ba akong pagkatiwalaan kahit minsan lang? Huwag mo akong iwan, okay? Hindi ko pwedeng ipaalam sa iyo ang katotohanan. Hinding-hindi. Itigil na ang plano. Huwag nang galawin si Meng Group. Nalaman ni Kinlang na walang-wala na si Meng Chengcheng, kaya kinansela niya ang engagement. Sinasabi ko na nga ba, ang taong tulad ni Kinlang na may mataas na katayuan, paanong magugustuhan ang tulad ni Meng Chengcheng? Ngayong walang-wala na si Meng Chengcheng at wala na siyang suporta mula kay Kinlang, ngayon, hindi ba't kontrolado na natin siya? Kumusta po kayo, Mr. Gambling King? Sige, walang problema. Tuloy kayo. Kampante na ako, kampampi ko ang langit. Ang tagal kong nakiusap, at sa wakas ay pumayag na si G. Gambling King na bumisita. Siya pa mismo ang nag-alok ng kooperasyon. Ngayon, mapapaalis na natin ng tuluyan si Meng Chengcheng. Ipakakasal natin siya kay Gambling King. May 3 na siyang asawa, at sa ugali niyang iyon. Siguradong hindi siya tatagal doon at magdurusa siya. Si Gambling King ng Timog Silangang Asya, matagal na siyang nakikipag-ugnayan sa atin para sa negosyo. Napakayaman niya at malawak ang negosyo, at dahil nasa Timog Silangang Asya siya at wala sa bansa. Kapag nagpakasal ka sa kanya, kahit magwala pa si Meng Chengcheng, hindi ka na maapektuhan. Noong pinipilit mo akong makipagkasal sa kanya, hindi ganito ang sinabi mo? Ang totoo ay kapahamakan lang pala ang naghihintay kay Gambling King. Totoo ba ang sinasabi ni Meng Yufan? Magpapakasal ka kay Gambling King ng Timog Silangang Asya? Talagang takot siya na magbago ang isip ko. Napakabilis niya at hindi makapaghintay na iparating agad iyan sa pandinig mo. Kaya totoo nga ang sinabi niya. Totoo bang magpapakasal ka sa matandang lala? Nababaliw ka na ba? Anong klase ng buhay ang hindi kayang ibigay sa iyo ni Chinlang? Kinlang? Wala na akong anumang kapalit na maibibigay sa iyo. Hindi ko kailangan ng anumang kapalit mula sa iyo. Dahil mahal kita.
Ikaw at ako. Hindi natin deserve gamitin ang salitang pag-ibig. Ang lahat ng emosyon natin, pati na ang kasal, ay ginagawa lang nating parang negosyo na may presyo. Masyado na tayong madumi. Mabubuti lang bang tao ang may karapatang magmahal at mahalin? Pareho tayong nakabaon sa putik. Kailangan mo lang ng matatapakan para makaalis. At ako ang matatapakan mong iyon. Hindi ko papayagang mapunta ka sa iba. Mang Cheng Cheng, mahal kita. May mga balita po na pagkatapos makipaghiwalay sa chairman ng Lingyu Group, ang panganay na anak ng Meng Group na si Meng Cheng Cheng ay biglang nagbago ang kapalaran dahil malapit na siyang maging ika-4 na asawa ng Casino King sa Southeast Asia. Nabalitaan kong palaging umiinom ng alak si Kinlang para malunod ang kalungkutan. Hindi ko inakalang isa pala siyang dakilang mangingibig. Naaawa ka sa kanya. Ang ibig kong sabihin, hindi naman pala ganoon kagaling ang Lingyu, kahit isang chairman, nabubulag pa rin pala sa pag-ibig. Mas magaling ka talaga. Lahat ay nasa ilalim ng kontrol mo. Tara. Darating ngayon ang Casino King. Pipirmahan na natin ang kasunduan. Pumunta na tayo para salubungin ang tagumpay ko. Bakit wala pa rin si Gambling King? Lampas 1 oras na ang nakakalipas. Ano bang kalokohan nito ni Gambling King? Matapos niyang pakasalan ng kapatid ko, ay babalewalain niya lang tayo. Anong ginagawa niyo rito? Hindi ba at naghiwalay na kayong dalawa? Mukhang wala pa kayong alam. Base sa pinakabagong balita mula sa National Development and Reform Commission, ang mga hotel sa Southeastern Coast ay itinalaga bilang pangunahing government planning zone. Ang mga industriya ng kasino na dating aktibo rito ay sasailalim sa kabuuang transformasyon at upgrade. Hindi na ba pwedeng magtayo ng mga hotel-casino sa Timog Silangan? Kung ganoon, bakit pa nakikipag-usap sa atin si Gambling King? Kaya pala hindi siya sumipot. Matagal niyo na palang alam ang balitang ito? Nagsabuatan kayo para lokohin ako. Loko? Sadyang wala ka lang talagang alam tungkol sa aking Meng Cheng Cheng. President Meng, narito po ang financial report ni Gambling King noong nakaraang taon. President Meng, narito ang report ng gobyerno sa development zone sa nakalipas na 3 taon po. President Meng, ito ang buod ng lahat ng investment projects noong unang kalahati ng taon po. Kailangan kong makausap ang batikang eksperto sa ekonomiya na si Professor Duck para sa isang meeting ngayong hapon. Masusunod po. Buong pusong susuportahan ng Lingyu Group si President Meng sa lahat ng mga aktibidad sa loob ng development zone. Dati, sa pagitan namin ni Lingyu at President Qin, nagkaroon lang ng maliit na hindi pagkakaunawaan. Pero ngayon ay nagkasundo na kami para sa ating strategic collaboration sa hinaharap. Ang inyong President Meng, na nagtatrabaho sa Timog Silangang Asya ng walang tigil at nagpapakahirap para sa kinabukasan ng Meng Group, ay sa wakas na laman din ang malaking pagbabagong ito sa ating mga pulisya. Ang inalok na partnership sa casino ni Gambling King ay halatang isang malaking patibong para sa pamilyang Meng para sirain ang pamilyang Meng ng tuluyan. Pakitingin ang cellphone nyo. Buti na lang at natuklasan ni Second Young Miss Meng ang tungkol sa polisiya. Kung hindi, tapos na ang Meng Group. Masyadong nagpadalos-dalos ang panganay na amo, hinding-hindi pwedeng ipagkatiwala sa kanya ang Meng Group. Nagsisinungaling ka. Ang mga pulisiyang ito ay panigurado. Paniguradong peke ang lahat ng ito. Meng Cheng Cheng, nananakit ka ng sarili mong kapamilya. Iniisip ko si Papa, kaya pinalayas lang kita sa pamilyang Meng. Pero sa ginagawa mo ngayon, magagawa mo pa bang harapin ang alaala ni Papa? Mabuti naman at sinabi mo yan.
Naparito ako ngayon para bigyang katarungan ng alaala ni Papa at para alisin ang mga masasamang elemento sa Meng Group. Hayop, nagagawa mo talagang saktan ang sarili mong kapatid. Nagdesisyon na ako. Iisa lang ang magiging tagapagmana ng Meng Group at iyon ay walang iba kundi si Meng Cheng-cheng. Hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Tinuruan tayo ni Papa na kapag may mahalagang bagay, dapat palaging may ibang plano. Hindi maaring isa lang ang alas mo. Nahanap ko na ang alas ni Papa. Samantalang sa mata mo, Meng Yufan, si Qiang Qian, ako, si Papa. Kaming lahat ay mga alas mo lang. Ikaw ang nagpabagsak sa pamilya natin. Pinag-away mo ang magkakapatid. At binalak mo pang sakta ng ating ama. Meng Yufan, hindi ka pa rin ba hihingi ng tawad? Anong karapatan mo? Huwag kayong lalapit. Kapag lumapit kayo, tatapusin ko siya. Ako na si Meng Yufan, ang tanging tunay na tagapagmana ng pamilyang Meng. Ako ang pinaka-pinagmamalaking anak ni Papa. Bakit mo kukunin ang lahat sa akin? Hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Kayong magkapatid ay gumawa ng lahat ng masama? Hinuli mo siya. Pero sa tingin mo ba ay may pakialam? Meng Yufan, pakawalan mo si Qiang Qian at ibabalik ko sa iyo ang Meng Group. Qiang Qian, walang mangyayaring masama sa iyo. Tingnan mo kung sino ang may ginagawa para sa iyo. At hindi lang basta nakikinig sa mga matatamis na salita. Dahil naibigay ko na sa iyo ang mga larawan, hindi kita sasaktan. Dahil ikaw ang anak ni tatay. Kinlang. President Meng, tumawag na po ako sa 911 kanina. Siguradong mahuhuli natin siya. Sa inyong lahat, ngayong lumabas na ang katotohanan kung sino ba talaga ang tunay na mamumuno at tagapagmana ng Meng Group? Iyon ay si Second Young Miss Meng, Meng Cheng-cheng. Handang magsilbi si Lingyu Group para kay President Meng. Congratulations po kay Second Young Miss Meng sa pagiging tagapangulo ng Meng Group. Maligayang pagdating po, President Meng. Pasok. Para sa aking mahal na reyna. Mahal kita. Mahal kita, Meng Cheng-cheng. Magsasabi ako ng kabaligtaran sa nararamdaman ko. Naging sakim sa pera at naging manhid. Kahit ako ay naiinis sa sarili kong ito, pero itinuring mo pa rin akong kayamanan. Kung ano ang handa mong gawin para sa akin, handa rin akong gawin. Nais kong protektahan ang iyong mga ngiti at protektahan ang iyong mga pangarap. Wala nang ibang makakagawa sa akin ito. Ito ang tinatawag na pag-ibig, hindi ba? Paano kung niloloko lang kita noon pa? Mamahalin mo pa rin ba ako? Ngayon, lahat ng sasabihin ko ay totoo na. Sino ang pandak na iyan? Mula sa maliit na pamilya, hindi siya pwedeng pumasok sa pintuan ng aking pamilyang Meng. Mayroong isang batang lalaki na wala talagang kahit ano at walang kaibigan. Isang beses, sumama siya sa kanyang ama sa bahay ng isang kaibigan.
at nakilala ang isang batang babae. Birthday ko ngayon, pero nakalimutan na ito ng lahat. Pero ayos lang. Meng Cheng Cheng, maligayang kaarawan. Birthday mo ba? Eto, para sa'yo. Kapag tiningnan mo ito sa tapat ng araw, makakakita ka ng bahaghari at darating sa iyo ang swerte. Salamat! Ang galing mo naman! Nagpasalamat sa kanya ang bata. Ito ang unang beses na may nagpasalamat sa kanya at unang beses na may pumuri sa kanya. Naramdaman niyang hindi naman siya ganoon kasama. Pero ang mga sumunod na araw, para sa bata. Ay naging parang impyerno. Ang lupang ito ay orihinal na pagmamayari ng Kin Enterprise. Old Meng, anong karapatan mong kunin ito? Tapos na ang swerte ninyong mga Chin Enterprise. Bakit ko naman ibibigay ang lupang ito sa isang tulad mong wala namang mapapala? Sa tulong ng lupang ito, makakabangon akong muli. Huwag ka nang mangarap ng gising. Pinabayaan lang ng Meng Group ang Kin Enterprise na malubog sa hirap. Kinlang, hindi na kaya ni Papa. Kailangan mo kaming ipaghiganti. Ang tatay ng bata, nagkaproblema sa kanyang negosyo. At pinagtaksilan ng pinagkakatiwalaan niyang kaibigan hanggang sa siya ay nawala. Ang pamilya ng bata ay gumuho. Talagang hindi mahuhulaan ang buhay. Hindi kinaya ni President Kin ang mga nangyari at wala akong pagpipilian kundi ipagpatuloy ang kanyang iniwan. Inagaw ang ari-arian namin at tinapos ang buhay ng pamilya ko. Noon, mahina pa ang bata at walang kalaban-laban. Wala siyang nagawa kundi panoorin ang pamilya ng kaaway niya. Na lalong yumayaman. Huwag kang matakot, ang bahaghari ay nasa iyo. Darating din ang swerte sa iyo. Kinalaunan, unti-unting lumaki ang bata, pero isa lang ang nasa isip niya. Ang maghiganti. Nagtagumpay siya at ginawa niyang miserable ang pamilya ng kanyang kaaway. Pero ang batang babaeng iyon ay anak pala ng kaaway niya. Nang lumaki sila, nagmahalan ng dalawa, at gustong-gusto niyang sabihin sa babae ang totoo, pero hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Ngayon, anong dapat nilang gawin? Maniniwala kaya ang babae sa kanya? Ito ba ang kwento niyo ni Director Lee sa pelikulang iyon? Napakaganda. Kaya naman pala nag-uunahan ng lahat sa showbiz. Kapag pinalabas na iyan, tiyak na rirentahan ko ang buong sinehan. May kailangan pa akong asikasuhin. Mauna na ako. Puntahan mo at imbestigahan si Kin Lang. Lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Mula sa pinakaumpisa. Huwag kang magtanong kung bakit. Sige na. President Meng, noong una, si panganay na amo ay pumirma ng mga kasunduan sa maraming kumpanya na itinago sa mga shareholders. Ngayon, lahat ng nagpapautang ay narito na at naubos na ang lahat ng pondo ng Meng Group. Tanging ang iyong lupain sa Quick and Entertainment na lang ang natitirang ari-arian natin. Kailangang isanla ito kung hindi ay mababangkarote ang Meng Group.
Ang mga namumuhunan sa likod ng mga nagpapautang na ito? Lahat ba sila ay mula sa Lingyu? Opo, lahat ng proyekto nila ay nasa ilalim ng Lingyu. Mga kumpanya po lahat ni President Qin. Bakit si Sir Chin lang? Bakit siya? Dahil ang lahat ng ito ay bahagi ng kanyang plano. Ang lahat ng tao ay piyon lang niya. Sabi ko na nga ba? Ikaw, Meng Cheng, paano mo namang hindi maiintindihan ang kwento ko? Ano ang layunin mo? Si Quicken Entertainment? O ang Meng Group? Kinlang? Nagtagumpay ka na? Nawala na ang pamilya ng pamilyang Meng? Isang hakbang na lang at mabubulagta na ang Meng Group. Ang mga galit sa nakaraan, ito ay utang sa akin ng iyong tatay, ng iyong kuya, at ng iyong kapatid na babae. Hindi sila mabubuting tao, pero iba ka. Hinding-hindi kita kinamuhian. At hindi ko kailanman naisip na pagbayarin ka. Dahil mahal kita. Marami kang pagkakataon para maging tapat. Pero sa tuwing may tsansa ka, pinili mong mandaya. Kapag tuluyan mo nang napabagsak ang Meng Group, at sa araw na pinalayas na ako, sigurado akong gaya rin ngayon. Mamumula ang mga mata mo at may luhang sasabihin sa akin na mahal mo ako. Paano ko nalaman? Dahil ganoon din ang gagawin ko. Magkapareho tayo ng uri. Huwag mong gawin sa akin ito. Sa lupang ito, basta mapatunayan mong sinasadya ng tatay ko na huwag ibalik ang inyong Chin Enterprise, siguradong ibabalik ko ito sa iyo. Kung hindi, huwag mong asahan na makukuha mo ito sa akin. Ang Meng Group, itataya ko ang buhay ko para protektahan iyan. Sinasabi ko sa iyo, wala akong pakialam sa kahit ano. Lahat ay kaya kong ibigay sa iyo. President Qin, itigil mo na ang pag-arte. Layas. Hindi ako aalis. At hindi ka rin makakaalis. Baliw ka. Bitawan mo ko. Magpakasal ka sa akin. Pakakasalan kita? Nababaliw ka na ba? Kung may hawak lang ako ngayon, pagbabayarin kita. May babalik ko sa iyo ang pamilyang Meng. Ibibigay ko ang kahit ano sa iyo. Umalis ka. Ikaw ang nagnakaw ng Meng Group? Hindi ka dapat nag-aalok ng kasal sa harap ko? Dapat kang lumuhod at humingi ng tawad sa harap ng puntod ng tatay ko. Meng Cheng, dahil ayaw mo namang magpakasal sa akin, hindi rin kita hahayaang makaalis? At ganito na lang tayo maghihirap. Hanggang sa huli. Binabalak mo ba talagang ikulong ako dito ng ganito? Kapag hinayaan kitang makaalis, ay mawawala ka sa akin. Patingin nga. May sugat ba ang kamay mo? Ano ba ang dapat kong gawin para pakawalan mo na ako? Magpakasal ka sa akin at hindi mo ako pwedeng iwan. Puno tayo ng duda at paghihinala sa isa't isa? Paniniwalaan pa ba natin ang isa't isa? Ang ganitong klase ng relasyon? May dahilan pa ba para ituloy ito? Kaya ko itong ituloy? Basta't nasa tabi lang kita. Papahatid ko na kayo sa driver pa uwi. Hindi mo ba ako hihintayin? Isip bata, maglalakad lang naman ako ng kaunti. Laging may awa ang langit sa akin? Dahil may gagabay sa dinadaanan ko. Kumapit ka lang. Tatawag ako ng tulong sa 911. Wag na. Ayos lang ako. Salamat.
Kaya mo yan. Ang relasyong ito, kahit ako na lang ang nagmamalasakit, itutuloy ko pa rin ito. Nagluto ako ng mga paborito mo. Kumain ka ng marami. Kapag busog ka na, tsaka ka magkaroon ng lakas na magpatuloy sa pagkamuhi sa akin. Napakapakla. Naiiyak ako dahil sa pait? Hindi ako malungkot kahit konti. Masyadong mapait ba talaga? Paano niya nalaman? Siya kaya ang... Ikaw? Hindi ba't napakabangis mo? Bakit ka nakakulong dito ni Chin Lang? Narito ka ba para pagtawanan ako? Bihira kitang makitang ganyan kawawa, kaya sinadya kong pumunta rito para manood. Umalis ka na. Ayoko nga. Habang ayaw mo akong makita, mas lalo akong magpapakita sa harap mo para inisin ka. Kaming dalawa ng kapatid ko, nakuha na namin ang lahat ng dapat kunin sa pamilyang Meng. Ikaw na ang taong walang-wala na ngayon. Sabi mo, bibisitahin mo lang si ate, kaya kita pinatuloy? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magsalita sa kaniya ng ganyan? Tinitingnan lang kita kung maayos ba ang kalagayan mo. Ate? Anong nangyayari sa'yo? Palagi lang akong ginagamit ni kuya. At kahit sa bingit ng panganib, ginagawa lang niyang panlaro ang buhay ko. Tanging ikaw lang? Anuman ang ginawa ko sa iyo, palagi mong natatandaan na ako ang tunay mong kapatid. Napakawalang isip ko, dahil sa sobrang selos, sumama ako kay kuya nang hindi nag-iisip at itinuring kitang kalaban. Ngayon, nakikita ko na ng malinaw. Pamilyang Meng. Ikaw lang ang nagsisikap na tumatayo para sa atin. Ate, ilalabas kita rito pangako. Nabubaliw na ba si Kinlang? Ate, huwag kang pumunta roon. Kapag nawala ang pagkakataong ito, hindi na tayo makakaalis ng ganito kadali sa susunod. Kung mahina ang loob mo, huwag kang sumubok na gumamit ng shortcut sa showbiz. Ayos ka lang po ba? Kailangan na natin itong tapusin. Nakikilala kita? Kinlang. Nahirapan ka ba ng husto sa nakalipas na mga taon? Paanong hindi ka mahihirapan? Pareho tayong nahirapan. Tuwing magkasama tayo at nakikita ang isa't isa, naaalala natin ang pinagdaanan nating hirap. Ang mga paghihirap na iyon, ang nagpuno sa ating mga puso ng galit, sama ng loob, ambisyon, at pagnanasa, kaya tayo umabot sa kinalalagyan natin ngayon. Sabi ko na sa'yo, okay lang kahit kamuhian o magalit ka sa akin, huwag mo lang akong iwan. Hindi kita kinakamumuhian, Kinlang. Mahal kita. At hindi ko magawang hindi ka mahalin. Kahit pa itanggi mo, alam mo naman na ito ang katotohanan. Kaya naman, hindi tayo pwedeng magkasama. Ang hindi na muling pagkikita, ang tanging paraan para makalimutan na ang galit ng mga pamilyang Kin at Meng at maging maayos ang lahat. Ang mga panlilin lang na iyon ay hinding-hindi kailanman naganap sa ating dalawa. Eh paano naman ang pagmamahal? Nandito lang iyon. Tanging pagmamahal lang ang mananatili rito. Bahay mo ito.
Ako dapat ang umalis. Naalala ko, noong nandito pa si Papa. Kuya, hinamak ni Meng Yufan sa harap ni Papa ang pagiging simple ng pamilya ni Qin Enterprise at agad siyang pinarusahan ni Papa. Sabi mo ay mahalaga si pamilyang Qin kay Papa, kaya bakit siya magiging napakalupit kay pamilyang Qin? Sigurado ka bang narinig mong pinagtanggol ni Papa si pamilyang Qin? 100% sigurado. Dahil sa bagay na iyon, pinarusahan pa ni Papa si Meng Yufan. Tuwing nababanggit ni Meng Yufan si pamilyang Qin, lagi niyang naaalala ang pangyayaring iyon. Anong magagawa natin? Wala na tayong mapapatunayan ngayon dahil wala na ang mga saksi. Pupuntahan ko si Meng Yufan. Siguradong may alam siya. Huwag kang pupunta! Isang baliw si Meng Yufan. Kian, hindi talaga sinasadya ni Kuya noong huli. Ginawa ko lang iyon para agad na makaalis at makahanap ng pagkakataong makabawi. Patawad at nahirapan ka. Kuya, syempre naniniwala ako sa iyo. Kaya pumunta agad ako nung nag-message ka. Nakahanap ka na ba ng paraan para makabawi? Ito ang titulo ng lupa ni Qin Enterprise. Bakit ang titulong iyan ay nasa iyo? Noong mga panahong iyon, palaging pinapayuhan ni Papa si matandang Qin. Pero hindi ko inasahan na magiging matigas ang ulo niya. Hanggang sa naubos at nawala sa kaniya ang Qin Enterprise. Binili ni Papa ang Quican mula kay matandang Qin para mapahinahon ni Papa si matandang Qin at para protektahan ang titulo ng lupa. Hindi muna siya pumayag na hatiin ito. Pero pumirma sila ng isang kontrata na nangangakong muling hahatiin ito pagtanda ni Qin Lang ng 30 taon. Siguro ay para na rin maprotektahan ang Qin Enterprise. Hindi ko akalain na hindi kakayanin ng matanda at tuluyan na siyang nawala. Kung ganoon, hindi ba't sa loob ng maikling panahon, kailangang ibalik ang titulo ng lupa kay Qin Lang? Hinalungkat ko ang mga gamit ni Papa at sa wakas ay nahanap ko rin ito. Walang makakaalam nito. Ang lupang ito ay nagkakahalaga na ngayon ng $1 bilyong. At dahil dito, maaari ko nang labanan si Qin Lang. Ako si Meng Yufan. Palaging may paraan para magtagumpay. Kian, nakahanap na ako ng buyer. Hindi muna ako pwedeng magpakita sa ngayon. Kaya ikaw muna ang pumunta para sa akin. Kian? Kevin? Ang kinaroroonan ni Meng Yufan nahanap mo na ba? President Meng, doon sa panig ni Kuya Hong, nakita lang nila ang panganay na amo sa silangan ng lungsod. Bukod doon ay wala na silang alam. Meng Kian, pati ba naman ikaw ay tatraydurin ako? Meng Yufan, makakatanggap ka rin ng parusa. Tinapos mo ang buhay ni Papa. Kinuha ako ng pilit, pinahamak si ate. Ninakawan ang pamilyang Meng, napakasama mong tao. Hangal, ipinakita ko lang sa iyo ang mga dokumento para lang subukan ang katapatan mo. Ngunit hindi ko akalain. Nalalabas agad ang tunay mong kulay sa isang subok lang. Huminto ka. Sino ang naglalakas loob na utusan ako? Meng Yufan, walang laban sa'yo si Kian. Pakawalan mo siya at ako ang kuhanin mo. Ngayon ay nasa kamay na ni Qin Lang ang Meng Group. Kapag ako ang kinuha mo, ay mas magiging mahalaga iyon sa kanya. Huwag. Meng Cheng, halika rito. Qin Lang, huwag kang kikilos. Tara na.
Matapos ka na. Umalis ka na, bilis. Kinlang. 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 Huwag kang umiyak. Mabuti na rin ito. Pagkatapos nito, hindi mo na ako makikita. Simula ngayon, hindi na kita guguluhin pa. Hindi na kita guguluhin. Kinlang, magsimula tayo uli. Iiwan ko na ang lahat. Ikaw lang ang kailangan ko. Kinlang? Tungkol sa pondo ng Lingyu, kailangang maipatupad ang lahat ngayong buwan. Ang Meng Group ay sumasailalim sa pagbabago, tanggap ang mga posibleng pagkalugi, pero kailangang bantayan itong mabuti. Gusto kong matuloy ang lahat ng plano ayon sa itinakdang oras. President Meng, 3 buwan na po kayong nagtatrabaho ng walang pahinga. Magtrabaho ka na. Kamusta na po doon sa Qianxian? Kamakailan lang ay nakapirma ang third miss ng isang tanyag na direktor, sabi ni Director Lee. Nakikita niya sa kanya ang galing niyo noon. Huwag kang makialam sa mga lakad niya. Hayaan siyang gumawa sa sarili niyang paraan. Gumawa ng huling habilin noon si Qin Lang, ibinigay niya ang lahat sa iyo. Ngayong ang Meng Group at Lingyu ay nasa rurok na ng tagumpay, paniguradong masaya na siya ngayon. Isang taon ka ng tulog? Hindi ka pa rin ba nagigising? Sa bagay, naging masyado kang pagod sa nakalipas na mga taon? Hinahayaan kitang mahigadian para magpahinga. Pero paano na to? Hindi na yata ako makapaghintay. Hindi maganda ang huli mong pag-propose? Hindi ako nasiyahan? Kaya naman sa pagkakataong ito, ako na ang gagawa nito. Mahal na mahal talaga kita, Kinlang. Noong una, natatakot ako sa nararamdaman kong paglago ng pag-ibig na ito. Natatakot ako. Dahil dito, nagiging hindi malinaw ang isip ko. At nawawalan ako ng determinasyon. Pero kahit anong pilit kong iwas at pagtanggi, hindi pa rin nawawala ang pagmamahal na ito. Pagkatapos, marami nang nangyari sa atin. Noong kailangan na nating tuluyang bitawan ang pag-ibig na ito, hindi lang ikaw ang nasaktan, nasaktan din ako. Doon ko lang malinaw na napagtanto, na bahagi na tayo ng buhay ng isa't isa. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Hindi nito binigay sa atin ang pagkakataong magkaayos ng harapan. Pero naniniwala ako na walang anumang kondisyon na makikipag-ayos ka sa akin. Nakita mo na ang lahat ng mabuti at masama kay Meng Chengcheng. Ikaw ang nag-alalay sa akin? Para sa pinakamahihirap na panahon ay makaahon at maging mas matatag ako. Kaya nagdesisyon na ako. Ang relasyong ito na matagal mong pinangalagaan. Nang mag-isa, ay kaya ko rin gawin. Mayaman man o mahirap? Sa hirap o sa ginhawa? Ikaw ang magiging asawa ko, ni Meng Chengcheng? Bawal tumanggi. Meng Chengcheng, payag ako.